Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-start ng gawain ng Panginoon, sa mga oras po na ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ang dalangin namin, patuloy, Banal na Espiritu, na turuan mo kami ng mga bagay, ng mga salita ng Diyos na kailangan namin, na malaman, Panginoon, sa gayon, hindi kami mangapa sa buhay na ito, Panginoon. Patuloy mo na i-guide kami doon sa direksyon na nais mo na tahakin namin, Panginoon. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, so ipagpapatuloy po natin yung ating topic na nasimulan ni Pastora Mean po kahapon, na 7 uri ng mga tao na hindi mo dapat tulungan. Number 1 po, nabanggit po doon na ang unang uri ng tao na hindi natin dapat tulungan ay yung mga taong unrepentant. Don't help someone who refuses to change. Number 2 po, the manipulative. Some people don't want help, they want control. Amen po. So, tayo po ay nasa pang number 3 na po. Ang pangatlong uri ng tao na hindi mo dapat tulungan, hindi dapat natin tulungan ay the divisive. O sa ibang pronunciation po, the divisive. God won't bless what divides His people. A divisive person in the Bible is someone who intentionally causes conflict and discord within the community, often through promoting false doctrine or by being quarrelsome and self-serving. In Tagalog po, ito po yung mga taong nagdudulot ng pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi. Amen po. Sila yung nagdadala ng conflict, ng issue, at pagkakawatak-watak. Imbis na mag-unite, sila po yung magseset ng fire ng chismis at inggit. Amen po. Ang sabi po doon sa video na napanood ko, about sa topic po na ito, helping someone who sows division is helping the enemy. Helping them only strengthens their destructive pattern. At may nabasa po akong isa sa article sa Google Chrome na ang sabi po dito, nothing knocks the church down faster than division. No wonder it is classified in the Bible as a serious sin. Katulad po ng nabasa po natin sa Galatians chapter 5 verse 19, it is considered as works of the flesh that goes against the unity God desires for believers. Amen po. Ito din po ay nabanggit sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Na despicable things or 7 things that God hates. Mga taong nagkokos ng strife, mga taong nagkokos ng pagkakawatak-watak sa simbahan o sa anumang samahan. Amen po. Ang mga halimbawa po ng divisive person ay number 1, yung mga gossipers. Sa Tagalog po, mga, excuse po sa word, mga chismoso. Amen po. Nagpapakalat sila ng maling balita. Yung ipinapakalat po nilang mga kwento o balita ay pawang kasinungalingan. At nababasa natin sa salita ng Diyos sa Revelation chapter 21 verse 8 na may kahahantungan ang mga taong sinungaling. Amen po. At ito po ay ang lugar ng walang iba kundi ang impyerno. Amen po. So isa po ito sa examples of divisive person. Number 1, yung gossipers. Number 2 po ay yung mga drama magnets. In Tagalog po, mga taong mahilig gumawa ng eksena. Amen po. Pinapalala
ng mga ganitong tao o ginagawa nilang komplikado ang sitwasyon. At pangatlo po, ng halimbawa ng divisive person ay mga backstabber. Smile in church but tear others down in secret. Ang goal po nila ay pabagsakin yung tao o organisasyon. Katulad po ng binanggit sa Titus chapter sa Tito chapter 3 verse 10. Basahin ko po sa bawat isa po sa atin. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ang sabi po dito sa verse na to is stay away, protect the unity of your family, ministry, and relationships. Meron po akong isang illustration na babanggitin po sa inyo about sa divisive person. Meron pong isang pamilya at nagtataka sila kung bakit kahit bagong pintura at bagong ayos ang bahay nila ay parang may nangyayaring mali sa loob nito. Maayos naman ang labas pero unti-unting humihina po ang pundasyon ng bahay na ito. At dumating ang time, pinatingin po nila ito sa nagtitingin ng bahay. At nakita po nila na, at laking gulat nila na may anay po pala sa ilalim. Maraming anay sa ilalim. Alam niyo po, ang anay, hindi po sila maingay, pero tahimik na sinisira ang buong bahay. Kapag may anay, mabubuwag ang pundasyon. Ganito po ang divisive person. Tahimik minsan, minsan sweet, minsan concern, halimbawa, pero binibiyak ang relasyon, ang samahan, ang simbahan, at ang pagkakaibigan sa likod nito. Amen po. Kaya nga po sabi ng Bible, warn them once, warn them twice, then have nothing to do with them. Amen po. Because God can't bless what is being secretly destroyed. Amen po. At meron lang po ako ulit isi-share sa inyo na dalawang story about sa divisive person. Kanina po, ito po ay isang illustration ng divisive person. Ito pong pangalawang babanggitin ko po sa inyo ay dalawang kwento patungkol sa divisive person. May isa pong assistant pastor ng isang pastor sa simbahan at dumating ang time na marami siyang nakitang mali doon sa pamamalakad ng organisasyon ng simbahan na yon at maging ng head pastor. Amen po. Nangyari na tinipon niya yung mga ebidensya na ito yung mga maling nangyayari ngayon dito sa simbahan. Ito yung mga nakikita kong mali sa head pastor. At niyaya niya yung mga miyembro dun sa simbahan na yon na humiwalay na sa simbahan na kinabibilangan nila. Ang nakakalungkot po kasi libo-libo yung nakuha niyang miyembro para sumama sa kanya at magtayo ng sarili nilang simbahan. Makalipas po ang panahon, may isang propeta na nag-conduct ng conference doon sa simbahan na tinayo po nila. At tinawag po itong dating assistant pastor ng head pastor doon sa dating sinisimbahan nila, dating simbahan nila, dating home church nila. At ang sabi po ng propeta doon sa dating assistant pastor ng dating simbahan, ipinapasabi sa iyo ng Diyos na mapaglilingkuran mo ako, pero hindi ka mapapalapit sa puso ko. Bakit? Kasi ang tao pong ito ang nag-cause ng dibisyon sa simbahan na kinabibilangan po niya noon. Amen po. At isa pa po rito ay yung assistant ni Reinhard Bonnke. Isa po siyang evangelist. Amen po. At
may isang tao na kinausap yung assistant ni Reinhard Bonnke. Bilang isa sa assistant ni Reinhard Bonnke, itong tao na to, itong assistant pastor na to, nakikita niya yung ugali nung pinaglilingkuran niyang pastor. Alam niya yung mga sikreto, alam niya yung mga kamalian, mga kahinaan. Amen po. At kinausap po siya ng isang tao. Ang sabi niya doon sa assistant pastor ni Reinhard Bonnke, bakit hindi mo sabihin o isiwalat yung mga kamalian na nakikita mo kay Reinhard Bonnke? At alam niyo po, sumagot po itong assistant pastor ni Reinhard Bonnke doon sa kumausap sa kanyang tao. Ang sabi po niya, kung gagawin ko ito, parurusahan ako ng Diyos. Ito pong ang divisive person po, sila yung mga taong walang idudulot na tulong sa simbahan. At ang bilin po sa atin ng salita ng Diyos ay dumistansya po tayo sa mga ganitong tao. Amen po. So, yun po ang pang number 3 na uri ng tao na hindi dapat natin tulungan. Amen po. At last po, ngayong hapon na ito, ang pang number 4, the drainer. Some people don't want to grow. Marami pong ganitong klaseng tao sa mga simbahan po. Amen po. Sa kahit anong denominasyon, kahit anong relihiyon. They only want to take pero hindi sila willing magbago. Pinapanalangin mo sila, pinapakinggan mo sila, you carry their weight for them, pero walang nagbabago sa kanila. Bakit? Ayaw nila ng transformation, ayaw nila ng pagbabago sa buhay nila. Hindi mapakialaman ng Diyos ang buhay nila. They are looking for host. Ang kailangan ng mga taong ito ay ang tulong mo lang. After sila sa what can you offer sa kanila? Ano yung maipaglilingkod mo sa kanila? Ano yung mailelend mo sa kanila? Amen po. Para pong butas na timba. Kahit anong ibuhos mo, hindi ka makakaipon. Mauubos at mauubos yung tubig dun sa loob ng timba. Amen po. May mga taong hindi nila goal ang maturity, kundi convenience. After sila dun sa comfort, dun sa laging matatanggap po nila. Tulad po sa Bible, di po ba, ang relationship natin sa Panginoon ay give and take. Ito pong mga taong ito ay more on tumatanggap lang sila. Amen. More on after sila dun sa tatanggapin lang nila. At katulad po ni Jesus, kailangan nating tularan yung ginawa niya. He set boundaries. Nag-withdraw siya para mag-rest. Nag-withdraw siya sa mga tao para mag-rest at para manalangin. Ang sabi po ng Luke chapter 5, verse 16, basahin ko po sa bawat isa sa atin. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Nagpupunta ang Panginoong Jesus doon sa mga lugar na wala ng tao. Malayo sa mga tao. Bakit? Ito yung time niya para makausap ang Ama. Magkaroon ng self-reflection, magkaroon ng pagsasaliksik sa nagagawa niyang kalooban ng Ama o ipinapagawa ng Ama sa Kanya. Amen po. If the Son of Man needed distance, so do you. Amen po. Katulad po ng nabanggit po ni Pastor Boy, alam niyo po may mga tao na parang linta. Amen po. Excuse po sa word, pero uubusin nila yung lakas mo sa ministry. Uubusin nila yung lakas natin, yung lakas mo sa pagpapastor. Ang isa sa mga taong pinakamahirap pastoran po ay yung mga tao na ayaw magpapastor. Amen po. As it is stated sa John chapter 10 verse 10, naparito ako, ang sabi po ni Jesus, naparito ako upang bigyan ang mga tupa ng buhay na masaganang lubos. Napunta po siya dito, naparito siya dito sa mundo para sa mga tupa.
Amen po. Hindi para sa ganitong mga klaseng tao. At i-close ko po dito sa isang illustration about sa The Drainer. Ang title po nito ay The Plant You Cannot Save. Ulitin ko po ulit, The Plant You Cannot Save. May isa pong babae na siya po ay green-thumbed. Amen po, mahilig siya sa halaman. At may isang halaman siya na maganda noong una. Kaya araw-araw niya itong dinidiligan, nililipat sa best spot, nilalagyan ng fertilizer, kinukultivate niya. Pero kahit anong effort niya, laging laylay, laging tuyo, laging walang buhay itong halaman na inaalagaan niya. Sabi ng plant expert, hindi mo ito kasalanan. Hindi mo na yan mare-rescue dahil ang damage nito ay sa kanyang ugat na. Amen po. At sa kanya na-realize na hindi lahat ng bagay ay kaya mong buhayin. Amen po. Ganyan din ang mga drainer people. Kahit anong bigay mo, oras, payo mo, pera, emosyon, pag-aalaga. Kung ayaw talaga nilang mag-grow, hindi mo sila maisasalba. Naalala ko po yung isang nabanggit ng isang tao, ang pinakamahirap na tao, ang pinakamahirap na tulungan na tao ay yung taong ayaw ng tulong. Amen po. Kaya si Jesus mismo, umalis siya muna para manalangin. Amen po. Because even Jesus knew, the Savior knew, you cannot pour from an empty cup. Katulad po ng team natin sa Believers Camping. Take care of my sheep. Ang mga tupa po ay nakikinig sa boses ng pastol. Pero itong mga taong ito, ang pinapakinggan nila ay yung sarili lang nila. Amen po. Kaya maging sa Panginoon. Amen po. Kasi kung hindi po natin aaralin ang mga bagay na ito, masasayang yung mga effort natin na dapat inilalaan natin sa mga taong mas ipinapaalaga po sa atin ng Panginoon. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-end sa Bible study na ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na itanim mo sa mga puso namin. Amin. At Lord, gawin mo kaming matalino. Katulad ng sinabi mo sa salita mo na maging matalino kami katulad ng ahas at maging maamo kami katulad ng tupa, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.